Seryoso ko yan si Redmi dito guys, para po sa may 5.5 po na SRP niya. Actually guys, nagsisale pa nga po siya ng kulang 5,000 or 5,000 pesos. Guys, naka 364 gig lang po itong bagong smartphone po ni Redmi ngayon. Matatanggap ko pa kung nasa kulang 4,000 po yung kanyang SRP. Same nga po ng Redmi A5 last year. Ang kaso guys, dati po nasa 4,000 po yung presyo ng Redmi A5. Pero naka 4128 na po yung makukuha natin. Kahit mag-sale po yung smartphone na to guys ng around 4,000 pesos or kulang 4,000 pesos. Guys, hindi ko pa rin po marirecommend ito pong Redmi A7. Dahil masyadong mababa na nga po ang 364 gig para po sa bagong mga smartphone ngayon. Kahit pa sabihin nila guys na malaki yung kanyang display na meron pong 6.88 inches na 120Hz sa refresh rate, saka po 720p resolution. Dahil itong display nga po ni Redmi is same lang po yan ng Poco C81 Pro, pero sa may presyo po nila, hindi po sila nagkakalayo, pero naka 4128 na po si Poco. Guys, feeling ko itong Redmi A7 nga po na bagong smartphone ni Redmi is parang ito lang din po ang Redmi A5 last year. Kumbaga pinalitan lang po yung pangalan niya. Ang masakit pa, nagmahal pa po yung kanyang presyo. Isipin mo yun, mahal na nga po yung presyo niya, pero downgrade pa po yung kanyang camera na naging 13 megapixel na lang. Sa may battery, same pa rin po siya ng last year model na meron pong 5.2 mAh siya battery. Tapos sa may charger po niya is 15 watts pa rin. Guys, yan lang din po ang Redmi A5 last year na naka-Android 15 na meron pong 2 years po na Android update. Tapos naka-Go edition nga. Pero in fairness guys, kahit po naka-Android 15 to, buti naman nagbibigay pa rin po ng Android update si Redmi. Dahil kung titingin nga po tayo kila Tecno, kila Infinix or kila Itel, guys, naka-Android 16 nga po sila. Kaso hindi na po tayo makakakuha ng Android update nga po sa mga smartphone na mga entry level nga po ni Transsion. Buti po meron pa rin po si Redmi. Ang maganda lang po kila Transsion is mataas nga po yung kanyang RAM saka mga storage na makakakuha nga po tayo ng 4128 na. Compare nga po kay Redmi na 364 lang. Guys, kahit po pang backup phone, huwag nyo na pong ipaglalaban yung smartphone na to dahil bitin na po talaga yung 364 gig na version ngayon. Kahit nga po yung 4 gig guys, medyo bitin na. How much more po yung 3 gig RAM. Tapos ang baba pa ng storage. Pinakamaganda po guys, tingnan nyo na lang po yung mga i-recommend ko po sa inyo na mas magandang smartphone po. Dito nga po Redmi A5. Pero pagdating po sa may presyo, still hindi pa rin po sila nagkakalayo. Unang-una na nga po dyan guys ang Poco C81 Pro. Nasa around 5,000 na din po yung presyo niya. Pero naka 4128 na po agad yung makukuha natin. Mas malaki pa yung kanyang battery. Pero sa may processor, same processor lang po ang dalawang smartphone na yan. Siyempre, wag din po natin kakalimutan ng Infinix Smart 20. Nagsisale din po siya ng around 4,000. Pero naka 4128 po siya agad. Decent din po yung kanyang camera. Tapos naka-punctual pa guys yung ating front selfie camera. Habang naka third up notch lang, ito pong si Redmi. O kaya guys si Tecno Spark Go 3. Meron din po siyang 364 gig na version. Pero nasa kulang 3.5 lang po yung kanyang presyo pagka po naka-sale. Malaki din po yung kanyang battery at malaki pa yung matitipid natin. Dito nga po kay Tecno, compare po kay Redmi. O kaya yung bagong labas nga po na Itel A200. Nagse-sale din po siya guys ang around 4,000 pesos. Maganda rin po yung kanyang design. Naka 3128 po yung ating version at mas mura pa yung presyo compare nga po kay Redmi. O kaya guys, kung sakali nasa 5K nga po yung budget nyo, guys, dagdagan nyo na lang po ng 1K to 2K pesos. Makakakuha na po tayo ng overall po mas magandang specs compare po dito. Tulad nga po ng Tecno Spark 55G. Naka 5G tayo, mas mataas yung storage niya. Maganda yung display, malaki yung battery. Kaysa po dito guys na 5,000 pesos. Pero almost lahat po ng specs niya napakababa compare po sa maraming smartphone ngayon. Guys, para sa akin wala pong reason para bilhin po ang Redmi A7 ngayon 2026. Dahil kahit saan natin tingnan, mahirap na pong i-justify ang 364 gig na version para po sa may kulang 5,000 pesos nga po na presyo niya. Kahit pa 4,000 guys, hindi ko pa rin po marirecommend ang smartphone na to. Matatanggap ko pa guys kung nasa kulang 3,500 lang po yung presyo ng smartphone na to. Tapos magse-sale po siya ng 3,000 pesos. Pero kung sa may 5K po or 4K guys, sobrang pas po ako sa may smartphone na yan. Pero kung matigas ang ulo mo, hintayin nyo po guys mag-sale yung smartphone na to. Malay naman natin mag-sale po siya ng around 3,000 pesos or kulang 3,500. Meron po tayong link dyan. Yun lang po. Thanks for watching.